Hi guys! Welcome dito sa San Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading for anyone who can resonate sa reading nito. Five of Cups, may nanginayang, may parang matindi ang emosyon, dumadanas ng emotional turmoil, sadness, grief, dahil sa mga nawala sa kanya, para matindi yung pagsisisi ng taong to. Sino yung tao na yan? Ikaw ba yan? Mismo? Hindi. High Priestess ang tao na to. Ano siya? High Priestess ba talaga siya? Hindi siya High Priestess. Walang ano to, spiritual abilities. Superior na tao. May mga nawala sa kanya. Ano yung yung superior sa buhay mo? Superior sa buhay mo. Superior sa buhay mo. Ibig sabihin, gusto kanyang kontrolin. Gusto kanyang hawakan sa liig. Gusto kanyang gawing puppet. Gusto kanyang gusto siya yung mag-direct sa buhay mo. Parang gawin kanyang puppet. No? Sunod-sunuran ka sa mga gusto niya sabihin sa'yo. Pwedeng ginagamitan kanya ng witchcraft to. May nawala sa kanya kasi in reverse to High Priestess in reverse. Nawala yung spiritual abilities niya. Hindi spiritual abilities. May nawala sa kanya. Ano yung nawala sa kanya with a High Priestess? May nawala sa kanya. Ano yung nawala sa kanya? Yung kakayanan niyang mang-challenge. Kasi with the Five of Wands, yes, yung kakayanan niya mang-challenge spiritually. Sina-challenge ganyan na hangal dito guys. Hangal, napakahangal, baluktot. Ganyan ang mga taong mahilig mang-challenge. Lalo sa spiritual na mang-challenge sa spiritual. Yan yung mga taong parang tinatawag na yung mahina yung kanilang yung ayaw ko na lang kasi masasaktan yung iba. Mahilig man challenge, alam niyo na kung anong mga klase ng tao yan. Napaka cheap, napaka baba ng pag-iisip. Ganyan ang mga taong ganyan na mahilig mag-challenge spiritual, no? Kala nila may pagmamalaki nila yung mga witchcraft nila na yan. Ako nga, challenge nila sa mga ganyan-ganyan. So, Diyos mio. Ako wala akong panahon makapag-challenge sa mga ganyan. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Sila ang nang-challenge sa akin. Hindi ko kailangan ng i-challenge o makipag-challenge sa iba. Sa totoo lang. Kasi kung anong meron sa akin, galing yan sa God. No? At inborn yan, galing sa God yan. Hindi ko kailangan na makipag-connect sa kung kanino mga demonyo para lang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi kagaya nila na hiningi lang nila yung demonyo yung nila, yung mga kakayanan sa spiritual na makapagpagana ng mga spell nila para gumana. At yung mga paggawa nila ng witchcraft ay nako. Sino bang nagawa sa sa mga fallen angels? God din. Dun sa mga demonyo, yun yung mga demonyo na yan. At yung mga fallen angels, yan, dyan nanggagaling yung kanila, o kaya sa mga elemento. Demonyo yung mga elemento na yan Yan yung ma-impacto din isa lang yan. Siguro, yan yung mga, mga magkaiba tayong impacto kaysa elemento. Sa mga demonyo diyan sila, kaya takot sa asin yan Takot din sa asin, kaya masaktan sila sa asin. Kasi pang purify yung asin. Mga masasamain sila.
Yung iba ay takot na parusahan ang gagawin ng papakabait, no? Pero masama yung mga karamihan. Stuck siya ngayon. Meron siya kakolaborate, meron siya mga kakuntsaba, oh. Meron silang ginagawang plans against you. O hindi na siya makapang-challenge sa'yo ngayon. O dahil nawalan siya ng, ewan ko kung ano natanggal sa kanya. Natanggalan siya ng kakayanan na makapang-challenge sa'yo. Ano yun? Psychic abilities yun na wala sa kanya with a high priestess in reverse. Psychic abilities yun natanggal sa kanya. Psychic abilities na galing yun sa demonyo, yung psychic abilities niya. Galing sa demonyo kasi nakipag-unite siya dun sa demonyo eh. Galing sa demonyo yung psychic abilities niya, hindi galing sa God ha. Hindi yan inborn ha. Hindi galing sa demonyo yung psychic abilities niya, hindi na siya makapang-challenge sa'yo. Nawala yung kanyang psychic abilities. Matindi yung pagsisisi niya. Kasi, challenge ka niya. Ngayon natanggal dahil challenge ka niya. Kaya natanggal ang psychic abilities niya. See? Yung isang tao lang ba yan? Yung nadanas ng ganyan? Isang tao. Yan na napapala na mahilig man-challenge yung kakayanan niya galing pa sa demonyo tapos man-challenge pa ng kung sino, no? Na, ewan ko, napaka, parang kulang sa pag-iisip ata yan. O mahina yung pag-uutak ng tao na yan. Bakit mang-challenge, no? Hindi, yung hiningi na niya na nga lang sa demonyo yung kanyang kakayanan, no? Tapos man-challenge pa. Mang-harm pa. Ganyan ang ginagawa nila sa akin dito. Kaya alam nila nasugo ako. May sinabi ko masugo ako, tsaka pinanaginip ako. O, nagpakita sa vision ko yung God. Nung bata pa ako na may mabinigay sa akin. Ay gusto ko i-challenge. Sus, Diyos mio. Gusto ako i-challenge. Napaka ang ng utak. Grabe ka, Bopols. Grabe ka, kitid ng pag-utak. Grabe yung Kasi kung nasa side ka ng light, pag alam nila nasa side ka ng light, you are blessed by God. Atakihin ka ng mga nasa side ng kadiliman na yan. Kasi para bang kulang yung kanilang pag-intindi. Parang kulang yung kanilang talino. Para bang kulang sa utak ang mga ganyang tao. Madami bang ganyan? Hindi naman ganyan. Hindi naman marami ang ganyan. Yun nga lang, maimpyerno sila. Maimpyerno ba yung mga yan? Yun ang challenge na yan. Sa impyerno ba siya mapupunta? Sa impyerno siya mapupunta dahil deceitful siya, ma-scheme siya. At may ginagawa ng mga patago yan. Dahil sa witchcraft na ginagawa niya. Dahil sa evil siya. Dahil sa kadiliman siya. So, ayan. Ano yung mangyayari ngayon sa buhay mo? Dahil hindi ka na ma-challenge yan. Wala na siyang gagamiting pan-challenge sa'yo. Na galing naman sa demonyo yung kanyang pinan-challenge sa'yo. No, hindi naman yan inborn. O baka gusto pa niyang kunin kung anong meron sa'yo, na nakita niyo, nalaman niya na meron ka. O, baka sabihin niya mayabang ka kasi may ganyan ka. O, actually, kung totoo lang naman, hindi yabang ang tawag doon. May taong honest. Baka kung nagsalita ka man ng kung anong meron ka, ay baka ginawan ka nila ng palipad hangin para sabihin mo yun, no? Yung mga ganung bagay na meron ka pala nun. O ginawan ka nila ng, kaya gusto kanyang kontrolin eh.
Gusto niya siya yung superior sa buhay mo eh. Para sabihin mo yung kung anong taglay mo, kung anong meron ka para kunin niya sa'yo. Gusto niyang kunin yun sa'yo. Oh. Diba? May ganyan. Para i-reveal mo kung anong meron ka. May mga ganyan na enemy eh. Lalo kung nasa challenging times ka. Kung you're on a journey na they are allowed na manipulahin ka. May ganyan minsan na lalo na kung may mission ka. Padaanin ka sa mga tough na na minsan ay hayaan yan sila na manipulahin yung isip mo or to destroy what you have for you to be more stronger and to experience that, to acquire wisdom. O, diba? Minsan may dahilan kung bakit pinapadaan ka sa situation na so tough and so hard. Na i-allow sila na pistihin ka. I-allow yung mga evil forces, yung mga witches na yan na kontrolin ka. Pasabihin ka ng mga sikreto mo, ng mga lalo na yung mga may mission, no? Na para malaman nila yung kung anong meron ka. Kasi umiiral yung pagiging gahama nila eh. Gusto nilang kunin kung anong meron ka eh. Gusto nilang malaman kung ano pa yung sikreto mo. Kasi you're like a deep sea ocean na madami silang mahalungkat, madaming nakatago na hindi nila makita sa iyo, na may mga something hidden, so deep yung personality mo pag meron kang mga mission na gusto nilang kalkalin. Kaya gagawa nila ng witchcraft para ikaw na mismo magbunyag niyan, mag-reveal kung ano yung tunay na ikaw at pagkatao, kung anong meron ka na binigay ng God sa'yo. God allows it. Pero kung hindi inalaw ng God yun, hindi mo yan isasabihin. God allows it. Like me, yung mga sinabi ko, God allows it. That's why sinabi ko yun. Kung hindi inalaw ng God yun, hindi ko sasabihin yun. Kung ano yung tungkol sa akin, kung anong mayroon ako, kung anong binigay niya sa akin. God allows it. That's why sinabi ko yun. You know what? Ang buhay ng tao, saglit lang dito sa mundong to. Dumadaan ang tao dito. Kaso lang pag ang tao mapunta sa impyerno, doon na siya forever sa impyerno. Pag masave, forever masave. Diba? Ganun lang naman yun eh. Anong paparating ngayon sa'yo? Anong paparating ngayon sa'yo? Seven of Wands. Person ba itong nag-embody ng Seven of Wands na paparating sa'yo? Hindi. Defensive na person. Person to? Person? Hindi nga daw person yan eh. Protection. Hindi. Depensa yan. Depensa galing sa langit. No. It's a defensive elemento. Elemento na defensive. Elemento, hindi siya tao, na defensive. Bakit siya darating sa elemento na defensive na yan? Attractive na elemento. Gusto ko niya i-isolate. Yeah. Gusto ko niya pastagnan. Ipastagnan. I-isolate. Kakonsyaba ba nito? Ang elemento? Tingnan natin ha. Kakonsyaba niya. Ang elemento. Bakit? Mapastagnan ka ba ng elemento na yan? Mapastagnan ka daw niya ng elemento kasi powerful yung elemento na yan. Nagkukunsyaban yan sila, nagtutulungan yung mga evil forces na yan. Yan ang totoo. Basta ang tao may kakunsyaba na elemento. Nasa side ng ano yan, alam niyo naman yung elemento, di ba? Spirits of nature. Isa yan sa mga fallen angels na nasa nature lang sila. Doon sila nilagay sa nature. Yung mga
Hindi naman yan sila nag-reveal, pero wala yan silang pinanigan. Yun ang kwento ng matatanda. Kaya binaba din sila dito sa lupa, naglalaglag din. Pero sa nature sila nilagay. Kasi powerful itong elemento. Mukhang babae itong elemento na to. Kakuntsaba nito, ang elemento. Siguro utusan niya yung elemento kasi hindi niya nakaya, hindi ka na niya ma-challenge. O, di ba mayabang? Oh, mayabang. Ano yan? Utusan nito yung elemento. Kakuntsaba yan eh. Utusan niya. Upright ba to? Parang palang pa. Utusan niya pala yung elemento niya. Nawala yung kanyang kakayanan ng mga challenge sa'yo. Ganyan yung mga sa kadiliman, napakahangal. May term dyan. Ano yung kukuti nila, mga maliliit yung kukuti nila. Kaya ganyan, gusto mang challenge, pati sa mga spiritual. Ganyan ang mga mahihina ang kukuti. Maliliit ang kukuti ng utak, yung utak nila. O, diba? Sakit-sakit na yan para makaramdam kung nanonood. Maramdam ng hiya kung may hiya pa. Dahil totoo naman yung sinasabi ko. Hindi ko yung sasabihin ko hindi totoo yan. Masakit talaga ako magsalita pero totoo. Yun yung mga taong baluktot. Napakabaluktot. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Page of Cups. Upright ba itong Page of Cups? Upright. May mag-o-offer sa'yo ng cup of love na you're in a union. O may unite yan sa'yo. Makipag-unite. Ito ba yung elemento? Hindi. Hindi guys. Pwede kasing sasapiin sa'yo para mapastagnan ka niya, di ba? Yung elemento. O ganun, basta may gagawin niya na lalapit yan sa'yo para mapastagnan ka niya. O di ba ganun? May gagawin. Mas lalong sisisi ito, magsisisi ito pag nasa impyerno na. Uutos pa kasi elemento na eh. Sa kakuntsaba niyang elemento eh. Mas lalong magsisi yan, forever yan, pagsisisi niya doon sa impyerno. Kasi sa impyerno man niya ilagay. It's a person na makipag-unite sa'yo para magkaroon ng balance sa inyo. Para magkaroon ng balance sa inyong dalawa. See? Yan ang darating sa'yo. Offer from a courageous person na parang immature pa nga lang. Pero, para mag-reach out siya ba? Ganon. May offer siya. Mag-reach out yan. Small offer, pero ang hangad niya ay makipag-unite sa'yo para magkaroon na ng balance sa inyo, reconciliation, yun yan. Ayan. Sino tong person na to na mag-offer ng cup of love? Cup of love, someone na gustong bumalik sa'yo. Someone na gustong bumalik sa'yo na hindi na niya tinatakasan, iniiwasan, hindi siya gumagawa ng tricks, no? Na iwasan pa o takasan yung mag-reach out sa'yo. Parang gumagawa ng tricks yan para hindi makapag-reach out sa'yo eh. Para wag kang isipin lately o in the past eh. Pero ngayon ay parang nakaramdaw na din ng konsensya pati to of he feels sorry sa nagawa niya sa'yo at
hindi niya na tinatakasan yung kanyang desire na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Ayan. At hindi na siya komportable, hindi na siya masaya, hindi na siya feeling stable, na siya lang, no? Wala ka. Pag wala ka sa buhay niya, ano kaya gusto niya bumalik sa'yo, no? Page of Swords, Page of Pentacles. Interesado to sa'yo. Interesado. Pwedeng nang-stalk, nang-spy. Kasi yan nga, nagbabalak siya na mag-offer ng something stable na may growth, a relationship na may growth na nag-grow yan. Kaya gusto niya makipag-reconcile sa'yo para mag-umpisa kayo ng relationship na nag-grow. Maging consistent yan siya. Mag-reach siya guys na mag-offer sa'yo ng may growth na asawahin ka niya. Bakit agad? Kasi seryoso. Kasi nakapag-decide na yan siya. Lalo't kung kilala ka na niya, kilala mo na siya, at mukhang may past kayo nito. Kaya, ganun yun eh. Madali na lang talaga magsama, no? Kasi nagkakilala na kayo, babalik ngayon, babalik. So, it's from your past na babalik, na mag-raise siya na mag-offer ng something real, something serious, yung bubuo kayo ng pamilya. Ito na ba agad yung i-offer niya sa'yo? Oo, ang asawahin ka niya. So, ganun talaga yun, no? Hindi naman kasi siya new person, past person mo. So, ayan. Sa mga sige pan-challenge, magaya dito. Sige pan-challenge. Sa iba na wala namang ginagawa. Gustong patunayan yung sarili ng galing ng demonyo yung kung anong ginagamit nila. Psychic abilities nila galing sa demonyo pala yan. Kita mo lang. Ewan ko kung may spiritual abilities ba yan. Mga ano yan, mga ginagamit nila para mang-harm, mang-challenge. Bakit wala? Lahat ng witches pinagtatanggalan ko ng kakayanan ng makapagpagana ng pang-harm. Bakit yung ginawa? May ano naman ako eh. May authority. I am allowed to do that kasi nasa side ako ng light at sugo ako. And it's part of my mission. So ayan guys, that's why I'm here on earth. It's part of my mission. Kasi sila ka panghalit, pang-harm. Ayan, sisi yung isa. So ayan, so ito na lamang guys for collective reading.